Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4116-4130. Kabanata 4116. Naunawaan ni James ang inscription sa pagbuo pagkatapos pumasok sa isang closed-door meditation sa milyon-milyong taon. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, kumalat ang balita tungkol sa insidente sa desolate Grand Canyon sa buong Greater Realms. Maraming nabubuhay na nilalang mula sa lahat ng lahi, mahina man o malakas, ang pumunta rito upang manood ng palabas. Sa simula, ang Planet Desolation, at maging ang mga nakapaligid na rehiyon nito, ay puno ng mga panganib. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakatagpo ng anumang panganib sa pagpasok sa planeta. Nagtaka ito sa kanila, iba ito sa mga tsismis. Ngayon, gayunpaman, alam nila na mayroong isang makapangyarihang individual na kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena upang akitin ang higit pang mga tao sa Planet Desolation. Iyon lang ang tanging paraan para mailabas ang deathmatch. Ang mga patakaran ay simple. Ang bawat buhay na nilalang sa Planet Desolation ay magkakaroon ng habang buhay na 3,000 taon. Sa buong 3,000 taon na mayroon sila, magkakaroon sila ng karagdagang 3,000 taon ng buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa isang buhay na nilalang. Kung hindi, sila ay mapapawi sa pamamagitan ng pagbuo. Ang pagtatago ng sarili ay walang saysay, dahil ang porma sayon ay hahanapin ang bawat baluktot at krani sa rehiyon, na pinipilit ang lahat na tumungo sa gitnang rehiyon. Bagaman simple, ito ay epektibo. Kasabay nito, sa pangunahing kampo ng Stone Race. Maraming makapangyarihang individual ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng lahing bato. Kabilang sa mga ito ay sina Yori Dalibor, ang dakilang elder ng Dooms, at si Jethro Amani, ang patriarch ng lahing anghel. Nakaupo sa trono si Zosman Stewart, ang patriarch ng lahing bato. May isang bantay ng Stone Race na nakaluhod sa isang tuhod, na nag-uulat, Patriarch, may anomalya sa Planet Desolation. Anong anomalya? Tanong ni Zosman. Sumagot ang gwardya, hindi ko alam. Ang mga bantay ko ay nanonood ng planet. Kapanglawan sa buong oras na ito. Gayunpaman, ilang sandali lamang ang nakalipas, ang bawat sirang porma sayon ng planeta ay nagtipon upang bumuo ng isang malakas na porma sayon na humadlang sa amin na makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nang marinig ito, natigilan ang lahat sa main hall. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo ang isa sa kanila at nagsabi, pupunta ako sa Planet Desolation at titingnan. Pagkatapos, tumungo siya sa planeta. Tumayo na rin ang iba at lumabas ng main hall. Di nagtagal, maraming makapangyarihang individual ang dumating sa labas ng Planet Desolation. Ang Planet Desolation ay binalot ng isang porma sayon. Nakakatakot ang porma sayon na ito, at kahit na ang mga akmin na naruroon doon ay walang magawa tungkol dito. Anong nangyayari? Alam kong maraming basag na porma sayon sa Planet Desolation. Pero bakit bigla silang magkukumpulan para bumuo ng kompletong porma sayon? May paraan ba para masira ang formation? Malalim ang formation. Hindi natin ito masisira sa loob ng maikling panahon. Tinalakay nila ang sitwasyon sa Planet Desolation. Kasabay nito, sa Planet Desolation. Naguguluhan pa rin si James sa lahat ng nangyari. Hindi niya naintindihan. Sino ang humila ng mga string sa likod ng mga eksena? Ano ang gusto ng salarin? Ginagamit ba niya ang primal mantra para maghanap ng tagapagmana? Hindi mabilang na mga tanong ang lumabas sa isip ni James. Ngayon, nagsimula na ang laban ng kamatayan. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nalilito tungkol sa buong bagay, wala ni isa sa kanila ang umatake sa iba. Ang ilang mga tao ay nagsimulang bumuo ng mga grupo. Sa sandaling iyon, isang imahe ang lumitaw sa harap ng bawat buhay na nilalang. Ipinakita ng imahe ang eksena sa mga gilid ng porma sayon. Sa imahe,
Isang buhay na nilalang ang Nullipol sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa Pormasayon. Kahit na mataas ang kanilang cultivation base, halos agad silang namatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4117. Bukod dito, nakikita nila na ang pagbuo ay dahan-dahan at unti-unting lumilipat patungo sa gitnang rehiyon. Kahit na ang bilis ay katamtaman, ang pagbuo ay magiging sentro ng desolate Grand Canyon sa loob ng 1,000,000 taon. Totoo ba ito? Talagang pinapatay ang mga tao sa Pormasayon. Sa sandaling iyon, marami ang nagsimulang magpanik. Ang ilan ay pumailang lang sa langit at sinubukang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis sa Planet Desolation, nakipag-ugnayan sila sa Pormasayon at agad na nagkawatak-watek sa kawalan. Nang makita ito, namutla ang mukha ng maraming tao. Malungkot din ang ekspresyon ni James. Mukhang totoo ito. Kailangan kong asahan ang pinakamasama, bulong niya. Siya ay nagpaplano para sa pinakamasamang senaryo. Iyon ay dahil hindi niya alam kung sino ang pumasok sa Planet Desolation at kung mayroong anumang mga akmin sa kanila sa nakalipas na milyon-milyong taon. Kung meron man, mahirap para sa iba na mabuhay. Hindi ito laro, mga kababayan. Umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ang ilusyonaryong boses. Mangyaring gamitin ang lahat sa iyong itapon. Ang huling nakatayo ay makakakuha ng primal mantra at marahil ng ilang iba pang mga providences. Lalong hangina ang boses hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses sa buong rehiyon, sinubukan ni James na hanapin ang pinanggalingan ng boses. Gayunpaman, tila nanginginig sa kanyang pandinig ang boses pati na rin ang pagmumula sa malayo. Dahil dito, hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon kung saan nanggagaling ang boses. Sisingilan. Sa sandaling iyon, sumiklab ang matinding labanan sa lahat ng dako. Sinamantala ng ilang mas malalakas na nilalang ang pagkakataon at tinambangan ang iba. Bagamat ang ilan ay dumating bilang isang grupo, ang kanilang mga kagrupo ay nagsimula na ring umatake sa kanilang mga kasama. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako. Kahit na walang buhay na nilalang sa lugar ni James, hindi niya pinabayaan ang kanyang pagbabantay. Nagsimula siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Itinago ang kanyang presensya, palihim siyang tumungo sa direksyon ng gitna. Sa daan, nasaksihan niya ang maraming laban. Ang ilan ay nasa quasi-acme rank, habang ang mga mahihina ay nasa 7 power macrocosm ancestral god rank. 3,000 taon lang ang tagal ng buhay. Habang pinagmamasdan ni James ang matitinding labanan sa unahan, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sinabi ng tinig na ang bawat buhay na nilalang sa loob ng Pormasayon ay may habang buhay lamang na 3,000 taon. Pagkalipas ng 3,000 taon, sila ay lilipulin. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang patayin ng iba. Ang pagpatay sa isang kaaway ay magkakaroon siya ng karagdagang 3,000 taon ng buhay. Gayunpaman, upang mabuhay, ito ang tanging paraan. Diretso ang tingin niya sa labanan. May mga 20 o higit pang mga nabubuhay na nilalang na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Ang kanilang cultivation base ay tungkol sa 9 power macrocosm ancestral god rank. Ang nasabing cultivation base ay ang rurok ng lakas sa sansinukob ni James. Kahit na sa Greater Realms, magiging sila. Itinuturing na makapangyarihang nilalang. Dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay nagpakita sa langit. Habang gumagalaw ang kanyang isip, isang kumikislap na sacred blossom ang lumitaw. Kaagad, isang liwanag ang nagliwanag sa kalangitan. Bagamat maganda, talagang naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Lahat ng nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng sacred blossom ay agad na nilipol. Bago pa maintindihan ng mga nabubuhay na nilalang sa ibaba kung ano ang nangyayari, sila ay pinalis ng sagradong pamumulaklak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4118. Itinago ni James ang kanyang sarili sa mga anino at pinanood ang labanan sa pagitan ng 20 buhay na nilalang. Pagkatapos, nagsagawa siya ng blossoming at ipinatawag ang Sacred Blossom. Habang lumalaganap ang kapangyarihan ng Sacred Blossom, ang mga buhay na nilalang sa ibaba ay agad na nawasak. Matapos lipulin ang mga taong iyon, naramdaman ni James ang ilang pagbabago sa loob ng kanyang katawan.
Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang katawan, wala siyang makitang kakaiba. Nagsalubong ang kilay niya. Kahit na may mga anomalya sa loob ng kanyang katawan, hindi niya ito maramdaman. Ito ay hindi makatwiran. Ang kanyang cultivation base ay umabot na sa tugatog ng cultivation. Gayunpaman, ang boses na humihila ng mga string sa likod ng mga eksena ay nagawang pakialaman ang kanyang katawan. Nangangahulugan ito na ang paglilinang ng buhay na nilalang ay higit pa sa kanya. Dahil hindi maintindihan ni James ang nangyayari, isinantabi muna niya ang mga iniisip. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang mabuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagligtas ay mauunawaan niya ang katotohanan ng lahat, kabilang ang pagkakakilanlan ng boses. Ang mundo ng paglilinang ay kung saan ginagawa ng malalakas ang kanilang makakaya at ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Sa mundong ito, ang lakas ay ang pangunahing kahalagahan. Ang lahat ng buhay sa ilalim ng napakatinding kapangyarihan ay marupok. Dahil hindi nawala ang pagmamahal ni James sa mga buhay na nilalang ng Greater Realms, hindi niya nadama na nagkasala ang pagpatay sa kanila. Matapos silang patayin, dali-dali siyang umalis. Dahil ang mga nabasag na Porma Scion sa Planet Desolation ay nagtipon upang bumuo ng isang kompletong Porma Scion, nangangahulugan ito na ito ay ligtas sa loob. Hindi niya sinasadyang makatagpo ang anumang Porma Scion at malipol ng kapangyarihan ng Porma Scion. Kaya, walang dapat ipag-alala si James tungkol sa paglibot sa planeta. Ang tanging bagay na kailangan niyang malaman ay ang lumayo sa mga gilid ng Porma Scion. Sa paggawa nito, hindi siya makakatagpo ng anumang panganib. Hindi nagmamadali si James na makarating sa gitnang rehiyon. Iyon ay dahil sa haka-haka niya na maraming makapangyarihang individual ang magtitipon doon. Kung pupunta siya roon ng walang ingat, maaari siyang mahayla sa isang salungatan. Ang layunin niya ay mabuhay at manatiling huling nakatayo. Kahit na ang kanyang lokasyon ay hindi ang gitnang rehiyon, hindi rin siya ganoon kalayo sa sentro. Pumasok siya sa isang maalon na bulubundukin. Isa itong malinis na kagubatan na puno ng mga sinaunang punong hindi pa nakita ni James. Kahit na ang enerhiya ng langit at lupa sa ibang mga planeta malapit sa Planet Desolation ay naubos na, ang kabaligtaran ay totoo dito. Ang diameter ng hanay ng bundok ay humigit kumulang 3,000 light years. Sa tuktok ng isang bundok, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang glow ng liwanag ang pumailanglang sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa buong planeta. Kaagad, naramdaman ng bawat nabubuhay na nilalang sa planeta ang presensya nito. Ano iyon? Napatingin si James sa ningning at nagsalubong ang kilay. Pagkatapos, tumayo siya at nawala sa pwesto niya. Inactivate niya ang space path at pinunit ang kawalan. Sa susunod na sandali, nasa lugar na siya kung saan lumitaw ang liwanag. Ang lugar ay ang tuktok ng isang bundok. Sa ilalim ng liwanag, ang buong bundok ay tila kumikinang. Kahit na ang mga ordinaryong bato ay tila hindi mabibili ng salapi. Hindi naglakas loob na lumapit si James sa lugar at sa halip ay pinagmasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4119. Mga kapwa ko kaibigan. Sa sandaling iyon, muling nag-boom ang boses kanina. Maraming providences sa Planet Desolation. Ngayon, ang unang major providence ay lumitaw sa isang 5 kulay na lawa sa isang bundok. Sa pond, mayroong isang pambihirang 5 kulay na holy water. Sa pamamagitan ng pagbababad sa pond, ang iyong pisikal na lakas ay tataas ng mga lukso at hangganan. Ang 5-color holy pond ay napakabihirang, kaya mangyaring huwag hayaang masayang ang pagkakataong ito. Tanging isang buhay na nilalang lamang ang makakakuha ng mapagkukunan. Nang marinig ito ni James ay tuwang-tuwa. Para sa ibang mga nilalang, ito ay para lamang sa pagtaas ng pisikal na lakas ng isang tao. Gayunpaman, para kay James, ito ay isang malaking hakbang patungo sa ika-8 yugto ng Omniscience Path. Sa sandaling tumawid siya sa ika-8 yugto ng Omniscience Path, hindi na siya matatakot sa sinumang Akmins. Kapag naabot na niya ang ika-9 na yugto, nasa yugto na si Soren Clayman, walang nabubuhay na nilalang sa Greater Realms ang makakapagpuksa sa kanya. Tuwang-tuwa si James, mabilis na tumakbo patungo sa bundok. Sa isang iglap, nasa tuktok na siya ng bundok. May pond doon. Bilog ang sukat, ang lawa ay halos 10 metro ang diametro.
Mayroong maraming kulay na pool ng tubig sa loob. Sa sandaling lumapit si James sa pond, naramdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa loob ng pond. Dahil sa lakas, ang mga pores ni James ay bumukas at nakaka-relax habang ang kanyang pisikal na katawan ay galit na hinihigop ang kapangyarihan. Kaagad, alam ni James kung gaano kapakipakinabang ang 5 kulay na holy water. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa bunga ng buhay. Hindi na siya nagdalawang isip at pasimpleng tumakbo patungo sa lawa. Gayunpaman, bago niya marating ang lawa, isang marahas na kapangyarihan ang dumaan patungo sa kanya mula sa malayo. Kaagad, naramdaman ni James ang isang napakalaking palm print na bumababa mula sa langit. Namutla ang kanyang mukha, at nagmamadaling umiwas sa pag-atake. Ang dambuhalang palm print ay tumama sa lupa. Boom! Nayanig ang lupa. Sa sandaling iyon, nawasak ang bundok, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nawasak sa hangin. Ang lahat sa loob ng radius ng ilang light years ay naging limot. Gayunpaman, sa sandaling nawasak ang bundok, isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw at ibinalik ang lahat sa normal. Muling lumitaw ang bundok at ang lawa, at lumitaw ang isang misteryosong liwanag mula sa 5 kulay na banal na tubig sa lawa. Matapos iwasan ang pag-atake, lumitaw si James sa malayo. Samantala, lumitaw ang pag-atake. Isa siyang lalaking nakasuot ng puting roba. Medyo gwapo rin siya at matalino. Nakatayo sa kawalan, tumingin siya kay James at nag-isip. Simula kailan nagkaroon ng ganoong buhay na nilalang sa Greater Realms? Bulong niya. Matagal na, Wotan Buster. Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang maririnig. Kasunod nito, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Nangunguna si Prinsesa Leilani na naghiwalay ng landas kasama si James, at sa likod niya ay si Winston ng lahi ng Doom, Sigmund ng lahing Diablo, Zephyr ng lahing Ghost, at Grafad ng lahing Skeleton. Nagmula sila sa 10 Great Races at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa quasi-acme rank. Napasulyap si Wotan sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay binubuo habang sinasabi niya, ang pag-aari na ito ay pag-aari ko. Umalis ka na, ayokong makipaglaban sa iyo. Ang kanyang ekspresyon ay binubuo, at ang kanyang tono ay kalmado. Gayunpaman, ang mga salitang iyon lamang ang nagpakita ng kanyang pagtitiwala. Kahit na kapag nahaharap sa isang grupo ng mga makapangyarihang tao, siya ay lubos na hindi natatakot. Nang marinig ito, naging malungkot si Leilani at ang iba pa. Ano ang dapat nating gawin? Bulong ni Zephyr. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Leilani, ang pag-aalaga na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi natin mapapayagan na kunin niya ang lahat para sa kanyang sarili. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4120. Nakaharap kay Wotan, maging ang ekspresyon ni Leilani ay malungkot. Para sa kanya, kailangan niyang pagsamahin ang lakas ng kanyang grupo para makalaban si Wotan. Sa sandaling iyon, maraming buhay na nilalang ang dumating. Gayunpaman, nang makita si Leilani, Wotan, at ang iba pa, napaatras sila at hindi nang ahas na lumapit. Si Leilani, Winston, at ang iba pa sa grupo ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga individual. Gayunpaman, ang presensya ni Wotan ay nagtanim ng takot sa kanilang mga puso. Nang makitang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan dito, napataas ang kilay ni James. Napakaraming tao na ang narito sa maikling panahon. Nag-aalala siya na may darating pa sa lalong madaling panahon. Ano ang dapat kong gawin? Si James ay nasa kawalan. Tiwala siya sa kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya masyadong mapagmataas para maniwala na kaya niyang labanan ang lahat ng pinakamakapangyarihang nilalang sa Greater Realms ng mag-isa. Nang makita si Leilani at ang iba pa, naglakad si James palapit sa kanila pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nilapitan niya si Leilani at tinanong, "Kamahalan, sino ang lalaking umatake sa akin?" Sinulyapan ni Leilani si Wotan na may composed na hitsura sa kanyang mukha at ipinaliwanag, ang kanyang pangalan ay Wotan Buster. Ang kanyang lahi ay hindi kilala. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Siya ay nasa ika-10 ranggo sa Chaos Ranking. Ang Chaos Ranking. Natigilan si James. Ano yun?
Kahit na matagal na siyang nasa Greater Realms, hindi niya naiintindihan ang Chaos Rankang. Dahil dito, tinanong niya, ano ang Chaos Rankang? Nang marinig ito, ang entourage ni Leilani ay sumulyap kay James nang may pagtataka, tila naguguluhan sa kamangmangan ni James sa Chaos Rankang. Sumulyap si Leilani kay James at simpleng ipinaliwanag, ang Chaos Rankang ay isang rangkang upang matukoy ang lakas ng mga buhay na nilalang sa Greater Realms. Ito ay nahahati sa Divine Rank, Gold Rank, at Silver Rank. Ang Divine Rank ay ang pinakakilala sa kanilang lahat. Sa teoryang pagsasalita, maaari mo lamang ipakilala ang iyong pangalan sa Chaos Divine Rankang sa pamamagitan ng pagtawid sa Acme Rank. Gayunpaman, dahil mahigpit ang kompetisyon, hindi lahat ng Acmin ay maaaring mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa ranggo. Iba ang Gold Rankang. Ito ay ginagamit upang matukoy ang lakas ng quasi-Acmins. Samantala, ang Silver Rankang ay isang rankang para sa Macrocosm Ancestral Gods. Sa ngayon, isantabi natin ang Divine Rankang at Silver Rankang. Ipinagmamalaki ng Greater Realms ang mahabang kasaysayan. Mula noong unang panahon, ang Chaos Gold Rankang ay palaging umiiral. Hanggat ikaw ay isang quasi-Acmin, maaari mong ipakilala ang iyong pangalan sa Gold Rankang. Sa pagtawid sa Acme Rank, gayunpaman, mawawala ang iyong pangalan sa Gold Rankang. Kaya naman sinasabi namin na ang mga nasa Gold Rankang ay walang kapantay sa quasi-Acme Rank. Ang gayong tao ay hindi magiging mas mahina kaysa sa Permanence Acmins. Huminga ng malalim si Leilani bago nagpatuloy, ang aking cultivation base ay nasa peak late stage ng quasi-Acme Rank. Gayunpaman, kahit ako ay hindi mailagay ang aking pangalan sa Gold Rankang. Nang marinig ito, nagkaroon si James ng magaspang na pag-unawa sa sistema ng pagraranggo. Kung kahit si Leilani ay hindi mailagay ang kanyang pangalan sa Gold Rankang, gaano kaya katikot ang mga nasa top 10? Habang nagpapaliwanag si Leilani kay James, dumarami ang nagtitipon sa rehiyon. Sa sandaling ito, mayroong halos 100 sa kanila. Lahat sila ay malalakas, at ang karamihan sa kanila ay nasa 9 Power Macrocosm Ancestral God Rank. Wotan Buster, siya yun. Dahil ang numero 10 tao sa Chaos Gold Rankang ay narito, maaari tayong magpaalam sa Providence. Ang Wotan ay masyadong makapangyarihan, at ang kanyang pag-iral ay isang banta sa ating lahat. Bakit hindi tayo magtulungan at panasan muna siya? Iyon lang ang paraan para mabuhay tayo. Marami ang nagsimulang magtalakayan. Sa huli, isa lang ang mabubuhay hanggang sa wakas sa Planet Desolation. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4121. Ngayong lumabas na si Wotan na nasa ika-10 sa Chaos Gold Rankang, banta na siya sa lahat. Kahit na naririnig ni Wotan ang mga talakayang ito, hindi niya ito pinansin. Sa halip, iniskan niya ang kanyang paligid at humakbang pasulong, patungo sa 5-color holy pond sa gitna. Kahit na mayroong hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang dito, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Kahit na gusto nilang pigilan si Wotan, hindi sila nang-ahas na humakbang pasulong, dahil ang pagpukaw kay Wotan ay maaaring mangahulugan ng tiyak na kamatayan. Papalapit ng papalapit si Wotan sa 5-color holy pond. Si Leilani, Winston, Sigmund, at ang iba pa ay nababalisa. Malungkot ang ekspresyon ni James. Ang paglalaan na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya naman, hindi niya ito kayang isuko ng ganon-ganon lang. Sinusubukang kunin ang Providence para sa iyong sarili. Para saan mo kami dinadala? Sabi ni James at nagpakita sa ere. Sinalubong ng kanyang tingin si Wotan. Hindi siya natakot dahil determinado siyang sakupin ang probidensyang ito. Iyon ay dahil ang paglinang sa Omniscience Path ay sadyang napakahirap, at ang bawat hakbang na gagawin niya ay napakasakit. Sino siya? Sinisikap ba niyang pigilan si Wotan? Siguradong pagod na siyang mabuhay. Nakita ko na siya dati. Siya ang nagsagawa ng Sacred Blossom sa birthday banquet ni Leilani. Ang Sacred Blossom ay talagang maganda, ngunit ang kanyang pag-unawa sa Greater Paths ay hindi sapat na komprehensibo. Naging sanhi ito ng kanyang Sacred Blossom na maging mas mahina kaysa sa inaasahan. Agad na naging sentro ng atensyon si James. Sino ka? Anong pangalan mo? Hindi binitawan ni Wotan ang kanyang pagbabantay.
Bagamat siya ay nasa ika-10 ranggo sa Chaos Gold ranking at halos hindi magagapi sa Quasi-Acme rank, naramdaman niya ang lakas ni James. Kahit na hindi naglabas ng anumang aura si James, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may isang explosive power ang nakatago sa loob ng katawan ni James. Ang kanyang mga instinct ay malamang natumpak. Di naman importante yon. Ang mahalaga ay hindi sa iyo nag-iisa ang Providence. Sabi ni James sabay may binabalak. Halata na ang lahat ng naruroon dito ay natatakot kay Wotan, na tila maligalig na kalaban. Kung makakasama niya ito, magiging mas madali para sa kanya ang mga bagay. Ngumiti siya at sinabing, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Magsanib puwersa. Sinulyapan ni Wotan si James at mahinang ngumiti, ano ang maibibigay mo sa akin? Dahil hindi makita ni Wotan si James, gusto niyang makita kung gaano kalakas si James. Tinuro niya si Leilani at ang iba pa at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matatalo mo sila, sasamahan kita hanggang sa final showdown. Napatingin si James kay Leilani, Winston, Sigmund, Zephyr, at Gruffudd. Nakalaban niya noon si Sigmund at alam niya ang kanyang lakas. Sa totoo lang, tiwala siyang kaya niyang talunin sila sa 1 versus 1. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa isang-isa laban sa 5. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Malamig na sinabi ni Wotan, kung hindi mo man lang sila kayang talunin, wala kang karapatang makipagsanib puwersa sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4122. Mayabang si Wotan. Hindi niya kailangan ng anumang kakampi. Ang sino mang gustong makipagsanib puwersa sa kanya ay kailangan munang patunayan ang kanilang halaga. O baka kalabanan mo ako. Lumakas ang boses ni Wotan. Sinulyapan ni James si Leilani at ang iba pa bago tumingin kay Wotan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya siyang lumaban kay Wotan. Si Wotan ay nasa ika-10 ranggo sa Chaos Gold ranking. Gusto niyang makita kung gaano kalakas si Wotan, kung isasaalang-alang na ang lahat ay natatakot sa kanya. Ikaw, tinuro ni James si Wotan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Wotan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at tumagos sa paligid. Naging sanhi ito ng pagkasira ng kawalan. Isinasaalang-alang na ang Planet Desolation ay pinangangalagaan ng kapangyarihan ng Porma Sion, hindi pa banggitin na mayroong isang misteryosong tao na kumokontrol sa lahat mula sa likod ng mga eksena, ang espasyo ay lubhang matatag dito. Gayunpaman, kahit na ang aura lamang ng Wotan ay maaaring makasira sa espasyo. Ito ay katibayan ng kapangyarihan ni Wotan. Bukod dito, sa ilalim ng labis na presyon ng aura, ang mga buhay na nilalang sa paligid ay namutla. Ang ilang mahihina ay hindi makalaban sa pressure at nagmamadaling umatras sa likuran at nanatili sa malayo. Gusto niyang labanan si Wotan. Natigilan si Leilani. Alam niya na ang pisikal na lakas ng 49 ay kakilakilabot sa Quasi-Acme rank. Gayunpaman, sino sa gold ranking ang walang malakas na pisikal na katawan? Ang lahi ng tao ay nilinang ang pisikal na katawan nito, at ang sistema ng paglilinang nito ay ang Omniscience Path. Gayunpaman, ang paglilinang ng pisikal na katawan ay hindi lamang limitado sa lahi ng tao. Ang lahat ng iba pang mga lahi ay magagawa rin ito. Gayunpaman, ang paglinang ng pisikal na katawan ay hindi katumbas ng paglinang sa Omniscience Path. Nakatayo si Wotan sa kawalan habang ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa simoy ng hangin. Isang napakalawak na aura ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang mahiwagang larangan. Sa ilalim ng epekto ng magnetic field, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa nakapalibot na walang laman. Gayunpaman, hindi kumalat ang mga bitek dahil ang lugar ay kontrolado ng isang mahiwagang kapangyarihan marahil ang landas sa langit o ang tao sa likod ng mga eksena. Malungkot ang ekspresyon ni James nang makaharap si Wotan. Sa ilalim ng labis na panggigipit ni Wotan, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na umaagos patungo sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng isang walang hugis na buhawi na paulit-ulit na tumama sa kanyang katawan. Kahit na nakatayo ang kanyang katawan na hindi gumagalaw sa kawalan, nakakaramdam pa rin siya ng pressure. Hindi ako magpipigil, sabi ni Wotan. Lumakas ang boses niya. Pagkatapos, gumalaw siya, humarap kay James sa isang kisap mata.
Ang kanyang bilis ay lumampas sa mga limitasyon ng oras at hindi pinansin ang pagkakaroon ng espasyo. Bago pa man makapag-react si James ay nakakilos na si Wotan. Dumiretso ang palad ni Wotan sa kanya. Kahit na ang palad ay tila karaniwan, ito ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan. Habang hinahampas niya ang katawan ni James, agad na bumagsak ang dibdib ni James, at dinanas niya ang lakas ng hindi kapani-paniwalang lakas. Nagmamadaling umatras si James. Kasabay nito, gumuho ang kawalan sa likod niya, at nahulog siya sa spatial black hole. Nang muli siyang lumitaw, nasa kawalan na siya ng ilang daang light years sa likuran niya. Isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Habang sinusulyapan niya ang sugat niya, natigilan siya. Gaano kalakas? Ang aking pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank. Kahit na ang isang makapangyarihang tao sa quasi-acme rank ay hindi siya maaaring masaktan kahit na sa kanyang buong lakas. Ngayon, gayunpaman, ako ay nasugatan sa isang galaw lamang. Kaagad, alam ni James kung gaano kate-cut si Wotan. Gaya ng inaasahan ang individual ay nagre-ranggo sa ika-10 sa Chaos Gold ranking. Hindi masama, isang boses ang nagmula sa light years away, nagdusa ka lang ng external injuries. Very impressive, I must say. Itinuturing kang isang makapangyarihang individual batay sa katotohanan na ang iyong pisikal na katawan ay umabot sa quasi-acme rank. Gayunpaman, kahit na ganoon, wala kang karapatang makipagsosyo sa akin. Una, pinuri niya si James. Tapos, minamaliit siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4123. Huminga ng malalim si James. Sa kasalukuyan, kailangan niyang umasa ng husto sa Chaos Power at sa Omniscience Path. Sa mga ganoong sitwasyon, kailangan niyang mag-ingat na huwag ilantad ang Chaos Power, dahil makakaapekto ito sa kanyang magiging membership sa Dooms. Sa oras na iyon, hindi alintana kung siya ay matagumpay na pumasa bilang isang miyembro ng Dooms, ang Dooms ay magiging maingat sa kanya at tatanggihan siya sa mas mataas na posisyon. Kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang paglantad ng kanyang pagkatao, hindi dapat ipaalam ni James ang kanyang Chaos Power. Ang pag-atake ni Wotan Buster ay nagdulot ng pagkagulat sa hindi mabilang na bilang ng mga buhay na nilalang na natipon sa lugar na ito. Isinasabuhay niya ang kanyang pangalan, nangungunang 10 ng Chaos Gold ranking. Bagamat ang 49th physical strength ay nasa quasi-acme rank, napasok niya ang kanyang dibdib sa isang suntok. Test. Sup. Anong lalaki? At ito ay purong kapangyarihan, nang hindi gumagamit ng anumang supernatural na sining. Sumigaw ang ilang makapangyarihang figure. Matapos timbangin ni James ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya siyang gamitin ang Omniscience Path. Isang buhay na nilalang lamang ang makakaalis sa lugar na ito. Dagdag pa, isang mystical formation ang nakalagay, na humahadlang sa kakayahan ng mga nasa labas na malaman kung ano ang nangyayari sa Desolate Galaxy. Ipinatawag ni James ang kapangyarihan ng buhay, na naging sanhi ng pagbawi ng kanyang mga pinsala sa katawan sa bilis na nakikita ng mata. Kasunod ng kanyang paggaling mula sa naturang mga pinsala, nagbago rin ang kanyang aura. Sa isang iglap ay sumikip ang dugo sa loob niya. Ang mga kalmadong likido ay napalitan ng mabangis na tubig. Ang kanyang dugo ay marahas na kumulo sa loob niya, dahilan upang ang kanyang combat aura ay patuloy na tumaas. Isang malabong puting halo ang nabuo sa paligid niya. Naninikip din ang kanyang mga kalamnan habang nagtatago sa ilalim ng mga ito ang lakas ng pagsabog. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa isang malakas na enerhiya na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, pumasok si James sa anyo ng labanan ng Omniscience Path, isang natatanging anyo para sa mga tao. Ang pormang ito ay tinatawag ding battle rank. Ano? Ang isang bilang ng mga makapangyarihang figure sa di kalayuan ay lahat ay natulala. Omniscience Path. Tao siya. Paano ito posible? Ang ikapitong yugto ng Omniscience Path. Hindi ba't ang sigla, potensyal, at pag-unlad ng mga tao ay matagal nang natapos? Paano pa rin makakarating ang mga tao sa ikapitong yugto? Kitang-kita ang mga bulalas ng pagkagulat. Nagulat din si Leilani Amani. Inusisa na niya ang background ni James bago ito. Gayunpaman, narito si James, na gumagamit ng Omniscience Path na exclusive sa mga tao. Ang mas nakakagulat ay naabot na niya ang ikapitong yugto. Ganon din ang reaksyon ni Wotan.
Ngunit ito ay agad na sinundan ng bahagyang pagtaas ng sulok ng kanyang mga labi. Isang matamis na ngiti ang nabuo. Isang tao sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Interesting. Kunan mo ito. Dumagundong ang boses ni Wotan sa buong lugar pagkatapos, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Mabilis siyang umatake, agad na humarap kay James. Ang espada ay patungo sa direksyon ng bungo ni James. Nagkaroon ng puting liwanag kay James, na bumubuo ng halo. Bumuhos ang aura ni James sa kakaibang magnetic field, pansamantalang lumalaban sa matalas na sword energy. Nakatayo siya sa gitna ng hangin na may kalmadong ekspresyon, habang ang dulo ng espada ni Wotan ay huminto 3 metro ang layo mula sa kanyang mga kilay. Nagkaroon ng pause sa laban hanggang sa nagbanggaan ang dalawang napakalawak na enerhiya sa isa't isa. Kumalat ang mga alon sa kanilang paligid na parang mga ripple. Ang naiwan ay isang patuloy na pagsabog ng kawalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4124. Nasa isang pagkapatas ngayon sina James at Wotan. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Kahit na mukhang kalmado si James, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang pagkakaroon ng tinatawag na Omniscience Path at naabot ang ikapitong yugto nito, ang kapangyarihan ni James ay tumaas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ang produkto ay isang invisible magnetic field na lumaban sa pag-atake ni Wotan. Wala sa kanila ang gumagalaw, ngunit nagmula ang malalaking enerhiya mula sa dalawang core. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy ng halos 1 minuto. Pagkaraan ng 1 minuto, naputol ang magnetic field. Sa sandaling ito, ang makintab na talam ay patungo sa utak ni James. Dahil sa mabilis niyang reaksyon, madaling nakaiwas si James sa pag-atake. Ang nakabubulag na kapangyarihan ng espada ay sumabog, tumagos sa kawalan, at bumubuo ng isang napakalaking black hole. Ang black hole ay agad na nabawi ng mystical power. Sa pag-iwas lamang sa suntok na iyon, isa pang pag-atake ni Wotan ang sumugod sa likod ni James. Casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at nagkatotoo ang kapangyarihan ng Greater Paths. Nagtipon sila, na bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak. Nabalot ng nakakatakot na enerhiya ang paligid. Hindi pinansin ni Wotan ang Sacred Blossom at itinutok ang kanyang talam dito. Bagamat makapangyarihan ang Sacred Blossom, ang pag-unawa ni James sa Greater Paths ay nasa tuktok lamang ng 9-power Macrocosm Ancestral God rank. Ang kanyang comprehension ay hindi pa umabot sa Quasi-Acme rank, kaya hindi nakayanan ng Blossom ang pag-atake ni Wotan. Nabasag ito sa pag-atake ni Wotan. Ang mga talulot na nabuo ng landas ay agad na naglaho, lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Ang ganda ng eksena pero nakakamatay. Ang pagpapatawag ni James sa blossoming ay nabigong makapinsala kay Wotan, ngunit hindi iyon ang pinakamalakas sa mga panlilinlang ni James. Ang pamumulaklak ay hindi kahit isa sa mga supernatural na sining na pinagkadalubhasaan niya. Ito ay magiging isa lamang kung maitataas niya ang kanyang ranggo sa Quasi-Acme rank o sa Acme rank. Isang mahabang espada ang nagmaterial sa kamay ni James. Ito ay isang espada mula sa isang landas, hindi ang Malevolent Sword. Dahil nagamit na niya ang Malevolent Sword noong kasama niya ang Soul Race, hindi na niya ito magagamit ngayon. Kung hindi, ang kanyang pagpapanggap bilang isang Dooms ay malalantad. Si Wotan ay naglunsad ng isa pang pag-atake, na sinalubong ni James at ng kanyang espada. Pumalakpak, nagsalpukan ng dalawang espada, na nagdulot ng agarang pagsabog at post-collision ripple effects. Ang espada ni James ay pinaghiwa-hiwalay sa mga fragment ng path, na kumalat sa paligid. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Talagang makapangyarihan si Wotan. Ang mukhang ordinaryong sword na nasa kanyang hawak ay isang hindi magagapi na sandata. Pagkatapos nito, pinili ni James na labanan si Wotan ng walang anumang armas. Patuloy niyang ipinatawag ang supernatural na sining na natutunan niya sa restricted area ng Tendo. Bilang karagdagan sa ikapitong yugto ng kanyang Omniscience Path, pilit niyang nilabanan ang mga pag-atake ni Wotan. Maraming buhay na nilalang ang nagbigay pansin sa labanang ito. Walang sino mang umasa na kayang tiisin ni James si Wotan ng ganoon katagal. Pumalakpak, at isa pang banggaan.
Pareho silang umiwas sa bawat tama ng mabilis, dahil halos agad-agad na sasabog ang walang laman. Sa ngayon, napagtanto ni James kung gaano nakakatakot si Wotan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi tugma kay Wotan kahit na siya ay nagtalaga ng ikapitong yugto ng Omniscience Path at isang bilang ng mga supernatural na sining ng tao. Ang lakas ng espada ni Wotan ay nag-iwan ng peklat sa kanyang katawan na may mga pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4125. Swoosh! Inihagis ni James ang kanyang kamao kay Wotan. Isang walang katapusang anino ang bomb-alot sa buong lugar, kasama na ang katawan ni Wotan. Patuloy na winawagayway ni Wotan ang kanyang espada, na naging sanhi ng walang humpay na pagkamit ng sword energy, na winasak ang mga anino sa paligid. Sige! Matapos durugan ang hindi mabilang na mga anino at makawala sa maraming pag-atake ni James, tumigil si Wotan at tiningnan si James, na natatakpan ng mga pinsala at ang buhok ay gulo-gulo. Nakangiting sabi niya, hindi na kailangang makipag-away, alam ko na ang lawak ng kakayahan mo. Kung magpapatuloy tayo, siguradong matatalo ka. Sinubukan ni James na ngumiti. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit na ipinataw niya sa kanyang sarili at sa katotohanang hindi niya maipatupad ang Chaos Power, hindi siya magiging ganito kaina kapag kaharap si Wotan. Sa pagtingin kay Wotan, na hindi nasaktan at malinis pagkatapos ng labanan, binigyan ni James ng thumbs up si Wotan, na nagsasabing, napakalakas mo. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kalakas ang isang quasi-acme rank. Mahinang tumawa si Wotan at sinabing, hindi ka masama sa sarili mo, pero... Nagbago ang tono niya, bagaman halos hindi mo ako kayang labanan, hindi mo pa naabot ang pinakamababa para maging kakampi ko. Kaya, wala kang karapatang makipagkompetensya sa akin tungkol sa Providence dito. Gayunpaman, ang 5-color holy water sa 5-color pond ay hindi gaanong kapakipakinabang sa pagtulong sa akin na mapabuti ang aking pisikal na kapangyarihan. Para sa iyo, maaaring ito ay, dahil kaka-rating mo pa lang sa Omniscience Path. Kung pumasok ka sa lawa at sumipsip ng enerhiya nito, maaari kang maging isang karapat-dapat na kalaban ko. Nang marinig ito, natarante si James. Ano ang sinusubukang gawin ni Wotan? Bakit hindi niya payagan si James na maging kakampi niya pero pinapayagan pa rin siyang pumasok sa 5-color pond? Tinitigan niya si Wotan, naghihintay na matapos niya ang kanyang pangungusap. Mabilis na sulyap kay James, sinabi ni Wotan, hindi mabilang na taon na ang nakalipas, ang aking dakilang ninuno ay nagkaroon ng napakagandang relasyon sa isang makapangyarihang tao. May utang siyang pabor sa sangkatauhan, kaya sa pagkakataong ito ay ihaharap ko sa iyo ang Diyos. Isaalang-alang ito bilang aking paraan ng pagbabalik ng pabor ng aking dakilang ninuno. Naunawaan kaagad ni James at sinabi kay Wotan, maraming salamat. Habang nagsasalita siya, tumungo siya sa lawa. Nakapalibot sa kanila ang libu-libong buhay na nilalang. Ang ilan sa kanila ay halos hindi mapigilan ang kanilang pagpupursage na lumakad pasulong upang pigilan si James. Sa sandaling ito, pinahaba ni Wotan ang kanyang espada, kung saan nagmula ang hindi nakikitang sword energy. Malamig niyang sinabi, gusto mo bang pumunta sa lawa? Humingi ka muna ng pahintulot sa espadang ito. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ilang mga buhay na nilalang ay tumigil sa kanilang mga hakbang, lumingon kay Leilani at iba pang makapangyarihang mga tao na may parehong ranggo para sa gabay. Si Leilani at ang kanyang mga katapat ay tinatalakay ang bagay sa dilim. Hindi ako makapaniwala na tao ang batang iyon. Ang ikapitong yugto ng Omniscience Path ay nangangahulugang sapat na ang kanyang kapangyarihan. Hindi natin siya hahayaang lumaki pa. Dapat natin siyang pigilan, kung hindi, siya ay magiging isa pang Soren kapag naabot niya ang ika-9 na yugto. Magiging banta ito sa lahat ng lahi. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Tama, maraming karera ang mayroon ng paghihiganti sa human race. Hindi natin maaaring hayaan siyang makakuha ng kayamanan dito o payagan siyang umalis sa desolate galaxy ng buhay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang talakayan hanggang sa magkaroon ng isang pinagkasunduan. Sumang-ayon silang lahat na kailangan nilang umatake. Wotan, tumayo si Leilani at tumingin kay Wotan, na nakatayo sa gitna ng hangin. Malamig niyang sinabi, malakas ka,
Ngunit duda ako na kaya mong hawakan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng mag-isa. Huwag subukan, hindi alam. Si Wotan ay hindi natatakot kahit kaunti, kahit na siya ay nahaharap sa napakaraming buhay na nilalang. Tumingin siya kay James, napapalapit sa 5 kulay na lawa, at pinaalalahanan si James, "Young lad, I can only resist them for around 10 minutes. Nasa iyo na ngayon ang pag-absorb ng lakas hanggat kaya mo." Salamat, sapat na iyon, nang makumplito ni James ang kanyang pangungusap, nawala siya sa pond na may pagkurap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4126. Si Wotan ay medyo tiwala sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay isang bilang ng mga quasi-Acmin figure. Kahit gaano pa siya kalakas, halos 10 minuto lang niya kayang labanan ang mga ito. Buti na lang, sapat na ang 10 minuto para kay James, salamat sa time path na pinagkadalubhasaan niya. Maaari siyang manatili sa time formation ng napakatagal na panahon sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 10 minuto sa Outer Realm. Nang makapasok na siya sa 5 kulay na lawa, naramdaman niya ang nakakatakot na ingay ng labanan sa labas. Hindi niya pinansin ang lahat ng ito at sa halip ay nagpatawag siya ng time formation. Ang tubig sa lawa ay napuno ng makulay na mga kulay. Ito ay mystical, dahil naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Sa sandaling makapasok siya sa lawa, bumukas ang lahat ng mga butas sa kanyang katawan, masiglang hinihigop ang enerhiya mula sa lawa. Ang enerhiya ay nagpalusog sa kanyang pisikal na katawan, na nagbukas ng pagbubukas ng kanyang mga punto ng acupuncture. Ang mga puntong ito, tulad ng mga tuyong ulo ng fountain, ay nagdure ng tubig. Natuwa si James habang lumalakas ang kanyang aura. Sa labas, si Wotan ay nagtalaga ng hindi magagapi na supernatural arts upang mag-set up ng sword path formation sa mga bundok kung saan naroon si James. Siya ay nakikipaglaban sa ilang mga quasi-Acmin, habang ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay umaatake sa formation. Dahil kailangang hatiin ni Wotan ang kanyang pagtutok sa pagitan ng labanan at pagpapanatili ng kapangyarihan ng Porma Sion, nag-ambala siya sa maraming pagkakataon, na nagdulot sa kanya ng maraming pinsala. Kahit na ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay nakakatakot at lumampas kay James, siya ay inilagay pa rin sa isang mahirap na sitwasyon ng grupong ito ng mga makapangyarihang figure. Pilit niyang nilabanan ang opensiba nila. Lumipas ang oras, minuto sa minuto, segundo sa segundo. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Maraming quasi-Acmin ang nagtipon at naglunsad ng opensiba laban kay Wotan ng sabay-sabay. Nag-defensive si Wotan. Ang enerhiya ng sword ay nagmula sa kanyang espada, nilamon ng mga alon ang langit at lupa. Sa isang kalayuan mula sa kanya, ang isang bilang ng mga quasi-Acmin ay nagkonsentre ng kanilang kapangyarihan, na bumubuo ng isang magaan na haligi. Sinira ng haligi ang lahat ng sword energy ni Wotan. Nang makita ang nakakatakot na haliging ito, iningatan ni Wotan ang kanyang espada. Itinulak niya pasulong ang kanyang mga kamao, nagkamit ng isang nakakatakot na enerhiya na pinilit na lumakad pasulong upang harapin ang nasa maliwanag na haligi. Ang dalawang enerhiya ay nagbanggaan at nagdikit sa isa't isa sa gitna ng hangin. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, mas mahina si Wotan kaysa sa sama-samang kapangyarihan ng mga quasi-Acmin na ito, na naging sanhi ng patuloy na pag-slide pababa ng sarili niyang haligi. Araw-araw na ina-update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling updated para sa lahat ng mga update sa aklat. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon bago niya mabilis na iniwasan ang haligi. Ang haligi ay bumagsak pababa sa direksyon ng sword path formation. Habang ang formation ay talagang itinatag ni Wotan, hindi pa rin ito kakayanin ang isang alyansa sa pagitan ng mga quasi-Acmin figure. Ang Porma Sion ay nawasak sa isang iglap. Bago pa man dumampi ang haligi sa Porma Sion, nagsimula ng gumuho ang mga bundok sa ibaba niya. Nasa tuktok si James, na nasa kanyang time formation pa lang. Bagamat 10 minuto lamang ang lumipas sa Outer Realm, nilubog sandali ni James ang sarili sa pond sa tulong ng time formation. Inubos niya ang bawat segundo sa pamamagitan ng baliw na pagsipsip ng enerhiya nito, na nagpapahintulot sa kanyang pisikal na kapangyarihan at aura na lumaki. Hindi na matangkad ang kulay ng pond. Ito ay ngayon mapurol at karaniwan, tulad ng anumang ordinaryong tubig. Walang gaanong lakas ang natitira sa loob.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4127. Sa sandaling ito, naramdaman ni James na nasira ang time formation na kanyang itinayo. Ang pagkabasag na ito ng porma sayon ay sinundan ng isang malakas na haligi ng liwanag. Agad siyang pumasok sa ikapitong yugto ng Omniscience Path at naglabas ng puting liwanag mula ulo hanggang paa, na naging isang maliwanag na haligi. Umakyat ang liwanag na haligi, sinalubong ang nahuhulog na haligi. Pumalakpak, nagsalpukan ang dalawang puwersa, na nagbuga sa mga tipak. Ang nagresultang produkto ng banggaan ay napakalakas na winasak nito ang buong lugar, na naging isang walang laman na lugar. Sa susunod na sandali, gayunpaman, lahat ay nakuhang muli. Lumitaw si James sa abot tanaw. Ang malagim na sugat ay tumama sa kanyang buong katawan. Nabali ang isang paa niya. Nakatayo siya ng ganoon sa hangin, humihingal at nagha-hyperventilate. Kahanga-hanga, hindi maiwasan ni Walton na humanga sa lakas ni James. Ito ay puwersang pinagsama-samang ginawa ng hindi bababa sa 20 kwasi. Akmins, ngunit nakaligtas si James sa pag-atake. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si James ay nakinabang ng malaki mula sa 5 kulay na lawa. Ang kanyang pisikal na lakas ay mas malakas kaysa dati, at gayon din ang kanyang Omniscience Path. Sa paghusga sa kanyang aura, ang batang ito ay malamang na nakarating sa kalagitnaan ng ikapitong yugto ng Omniscience Path, bulong ni Walton sa kanyang sarili, na sinundan ng isang panaghoy, malamang na mahirap ito. Dahil ang landas ng paglilinang para sa mga tao ay natapos, ang paglinang sa Omniscience Path ay halos imposible na. Yugto sa paghakbang sa ikawalo. Si James ay natatakpan ng mga pinsala, ngunit ang kanyang aura ay hindi, sa anumang paraan, na pinsala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumawa siya ng malakas, parang baliw. Hindi ka panipaniwala, naging solemn na ang ekspresyon ni Leilani, habang sinabi niyang, kaunting panahon lang at naabsorb na niya ang napakalaking bola ng enerhiya. Ang kanyang pisikal na katawan at ang Omniscience Path ay parehong bumuti. Malungkot ang hitsura ni Winston Dalibor. Malamig niyang sinabi, sumunod ka. Wasakin siya. Sa isang iglap, maraming kwasi-akmin ang namumukod-tango. Bumungad sa kanila ang nakakatakot na aura. Bata, ibinalik ko ang pabor ng aking dakilang ninuno. Good luck sa unahan, at makikita-kita kapag nakita kita, hindi na nagtagal si Wotan. Tumalikod na siya para umalis. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar kahit nawala na siya sa himpapawid. Sana makita-kita muli sa Desolate Galaxy. Oh, at manatiling buhay, hindi ba? Pagbutihin ang iyong kapasidad sa oras na mayroon ka. Sana, muli tayong lalaban sa isa't isa sa pinakahuling labanan. Lalong lumambat ang boses ni Wotan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagkaalis ni Wotan, pinalibutan si James ng isang dakot na buhay na nilalang. Naramdaman din ni James na ang lugar na ito ay tinatakan ng napakalaking kapangyarihan. Anong tinatawa-tawa mo? Malamig na tanong ng isang buhay na nilalang. Napatigil si James sa pagtawa at mahinahong sumagot, not much, just that I'm stronger now, so I can't help but be excited about it. Kung ito ay katulad ng ibang panahon noong nakaraan, I would have searched for a powerful figure to fight with. Just to test things out, yeah no. But now. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid bago sinabing, hindi ako mahilig mapaligiran. Sa tingin mo ay mapipigilan ako ng isang space seal. Sa panahon ng isang sitwasyong pang-emergency tulad nito, walang pakialam si James. Inilabas niya ang malevolent sword. Ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas, pilit niyang sinira ang space seal. Mahal kong lahat, ang Desolate Galaxy ay nabuklod na. Isang buhay na nilalang lamang ang makakalabas dito ng buhay. Nawala si James, ngunit nanatili ang kanyang boses. Hindi niya nakalimutang magudyok ng kaguluhan kahit na matapos ang kanyang matagumpay na pagtakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4128. Nakatakas si James. Nakuha niya ang Providence na nagtaas ng kanyang Omniscience Path at pisikal na kapangyarihan sa susunod na antas. Ngunit napakaraming buhay na nilalang at makapangyarihang figure na kahit si Wotan, isa sa nangungunang 10 numero sa Chaos Rankang, ay maaari lamang silang pigilan sa loob ng 10 minuto.
Nagtitiwala si James sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi sapat na mayabang upang labanan ang napakaraming makapangyarihang figure ng sabay-sabay. Umalis siya sa bilis ng kidlat. Ginamit niya ang space path para umalis at binura pa ang mga bakas ng path para hindi nila maramdaman ang kanyang lokasyon. Napakalaki ng desolate galaxy. Pagkaalis ni James, nagpakita ulit siya sa malayong lugar. Muli, pumasok siya sa isang masukal na kagubatan. Umupo siya sa isang malaking sanga ng puno na nakalagay sa lotus para maramdaman ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Tunay na lumakas ang kanyang pisikal na kapangyarihan matapos isawsaw ang sarili sa 5 kulay na lawa. Bumaba ang kilay, mahinang ungol niya. Napakahirap nito. Ang enerhiya ng 5 kulay na lawa ay maihahambing sa prutas ng buhay, ngunit ang kanyang ranggo ay bumuti lamang ng kaunti. Pinasigla nito ang kanyang determinasyon. Gaano man ito kahirap, patuloy siyang maglilinang, dahil siya na lamang ang tanging pag-asa na natitira sa mga tao. Mapanindigan man o hindi ng mga tao ang kanilang sarili sa Greater Realms, muli man siyang makipagtulungan kay Thea o hindi, mapabago man niya ang kapalaran ng sangkatauhan bago pa malaman ng Greater Realms, ang lahat ng ito ay ganap na nakadepende sa kanya. Thea, nasaan ka? Nakatitig si James sa mabituing kalangitan. Sa universo kung saan siya naroroon, ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas, siya ay halos hindi magagapi ngunit ngayon na siya ay nasa Greater Realms, siya ay malayo sa pagiging isang tunay na makapangyarihang tao. Huminga ng malalim si James. Wala siyang panahon para isipin ang masalimuot na paksang ito. Sa ngayon, ang pinakakagiat na bagay ay ang mabuhay at makalabas ng desolate galaxy ng buhay. Ang bilang ng mga makapangyarihang figures sa kalawakan ay kasing dami ng mga ulap sa kalangitan. Nasaksihan niya ang kahangahangang kadakilaan ng Wotan. Kahit na tumaas na ngayon ang kanyang ranggo, hindi pa rin siya kumpiyansa na kaya niyang talunin si Wotan, lalo pa siyang patayin. Si James ay nasugatan mula sa labanan, kung saan pinili niyang pilitin na labanan ang sama-samang pag-atake ng ilang quasi-Akmins. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na dami ng mga pinsala, at gayon din ang kanyang loob. Umupo siya sa sanga ng puno at nagpatuloy sa pagpapagaling sa mga sugat na iyon. Ipinatawag niya ang landas ng buhay, na nagpapahintulot sa isang napakalaking halaga ng sigla na kunin ang kanyang mga pinsala. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang mga pinsala ay unti-unting gumaling sa kanilang sarili. Kasabay nito, tinawag niya ang Chaos Power upang sugpuin ang mga enerhiya na sumalakay sa kanyang sistema, na hinahabol sila. Bumuti ang kanyang kalagayan. Makalipas ang humigit kumulang 100 taon, ganap na gumaling ang kanyang katawan. Tumalon siya, muling lumitaw sa langit. Iniunat ang kanyang mga kasukasuan, muling naglabas ng nakakatakot na enerhiya ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao, pinaghahampas iyon sa kawalan. Ang purong pisikal na kapangyarihan ay naging isang mahina at puting kamao. Inatake ng kamao na ito ang pagbuo ng desolate galaxy, na nagdulot ng malakas na tunog. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4129. Isang pagsabog ang naganap sa abot tanaw. Ang kamao na nilikha ni James ay hindi nakapinsala sa pagbuo. Sa halip, ang hindi magagapi na enerhiya ay nagkatawang tao mula sa abot tanaw at tumungo sa direksyon ni James. Mabilis itong naiwasan ni James. Pumalakpak, isang napakalaking bangin ang lumitaw sa ibaba niya. Napakalakas ng porma sayon. Kung tumama sa akin ang napakalaking bola ng enerhiyang ito, napunit na sana ang balat ko. Kung nakaligtas ako, kumbaga. Huminga ng malalim si James. Hindi na siya nagtagal. Itinago niya ang sarili niyang aura at pumasok sa isang invisible mode, malapit sa core area. Sa desolate galaxy, ang bawat buhay na nilalang ay mayroon lamang 3,000 taon upang mabuhay. Maaari lamang pumatay ng iba upang madagdagan ang kanilang buhay. Kung hindi, mabubure sila ng formation kapag tapos na ang kanilang limitasyon sa oras. Si James ay wala ring mahirap na damdamin. Siya ay tulad ng Diyos ng kamatayan, umaani ng kamatayan mula sa mga buhay na nilalang habang siya ay naglalakad sa kadiliman. Napakaingat niya, inaatake lamang ang mga hindi sapat na mataas ang ranggo. Malamang na pinatay niya ang hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Tulad ng para sa galaxy, ito ay nasa ganap na kaguluhan. Bukod sa mga nabubuhay na nilalang na nakipag-alyansa sa iba,
Ang mga natitirang figure ay nag-aaway at nagpapatayan. Ang mahihina ay inalis, paulit-ulit. 10,000 taon na ang lumipas. Ang bawat sulok ng galaxy ay nasa isang estado ng digmaan. Bawat segundo, isang buhay na nilalang ang namamatay ng malagim. Ang mahihina ay nalipol. Ang mga naiwan ay may kakayahan, at pinagkadalubhasaan ang ilang uri ng supernatural na sining, at nagkaroon ng paraan upang panatilihing buhay ang kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng 10,000 taon ng matinding labanan, marami pa ring nabubuhay na nilalang sa galaxy. Magtatagal pa rin hanggang sa tunay na matatapos ang laban na ito. Ito ay dahil maraming buhay na nilalang ang nagtatago. Sa dilim, umaasang makatakas sa swerte. Ang pagbuo ng Desolate Galaxy ay bumagsak lamang ng 1%. Sa madaling salita, aabutin pa ng 1,000,000 taon bago makontrata hanggang sa kaibuturan ang pagbuo. Ibig sabihin, magaganap lamang ang huling labanan pagkatapos ng 1,000,000 taon. Ang pagbuo ay pipilitin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na tumutok sa gitna nito. Kapag nandoon na ang lahat, magiging zero-sum game ito. Wala ng mga alyansa ang mananatili. Sa buong 10,000 taon din na ito, nakapatay din si James ng maraming buhay na nilalang, na nakakuha ng mas mahabang buhay. Ang haba ng buhay na naipon niya ngayon ay magbibigay daan sa kanya na mabuhay hanggang sa matira ang core area. Lahat, isang boses ang kumalat sa buong galaxy. Pagkatapos ng 10,000 taon ng labanan, ang mga natitira ay ang mga tunay na may kakayahan. Mag-ingat, dahil magkakaroon ng isa pang probisyon sa kalawakan. Mga kabanata ng aklat ito ang tinig ng buhay na nilalang na nasa likod ng lahat ng ito. Nang marinig ang salitang Providence, naging excited si James. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang isang Providence, ito ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Malaki ang pakinabang niya sa naunang kayamanan, kapwa sa kanyang ranggo at kapangyarihan. Kung makakakuha siya ng kaunti pang mga Providences, tiyak na tataas ang kanyang rate ng kaligtasan. Ang Providence sa oras na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ito ay magiging isang supernatural na sining, na naiwan ng isang Kylum Acme ng Greater Realms. Naniniwala akong narinig na ninyong lahat ang tungkol sa mahabaging daan na guro. Ito ang kanyang pamana, isang nakakatakot na supernatural na sining. Sa Desolate Galaxy, mayroong isang palasyo na tinatawag na Palace of Compassion. Ang sinumang makakahanap ng Palace of Compassion ay gagantimpalaan ng supernatural na sining ng Compassionate Pathmaster. Kung makukuha mo man o hindi ang gusto mo ay depende sa iyong swerte at providence. Umalangaw-ngaw ang boses sa tabi ng eardrums ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,130. Kabanata 4,130 If Compassionate Pathmaster. Sino ba itong lalaking ito? Walang ideya si James. Nakilala lamang niya ang makapangyarihang mga figure sa Greater Realm sa kasalukuyang sandali, hindi ang mga lumitaw sa nakaraan. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalakas ang isang Kylum Acme. Ito ang kilalang tugatog ng paglilinang. Walang sino man sa Greater Realm ang nakarating dito. Ngayong lumitaw na ang legacy ni Kylum Acme, maraming makapangyarihang tao ang nabighani. Maging ang mga galing sa sobrang lahi ay naakit sa pamana. Ang Compassionate Palace, ha? Saan na yon? Bulong ni James sa kanyang sarili. Ang nabubuhay na nilalang na nagsalita ay nagsabi lamang sa kanila na ang palasyo ay nasa Desolate Galaxy, ngunit inalis ang mga detalye na nauukol sa lokasyon nito. Gayunpaman, dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kalawakan ay pinakamakapangyarihang mga figure, ang paghahanap ng isang palasyo sa Stone Realm ay magiging isang madaling gawain, lalo na ang isang palasyo sa Desolate Galaxy. Binuksan ni James ang kanyang Divine Sense. Ang kanyang Divine Sense ay kumalat sa paligid na parang mga ripples. Lahat ng nangyari sa mga lugar kung saan naantig ang kanyang Divine Sense ay lumabas sa kanyang isipan. Nalaman ni James na ang kanyang Divine Sense ay hindi nakakalimutan sa halos 100 lugar sa galaxy. Ito ay syempre, hindi kasama ang pangunahing lugar, ang Desolate Grand Canyon. Habang nag-scan ang kanyang Divine Sense sa galaxy, ganoon din ang ginagawa ng ibang mga nilalang. Gayunpaman, tulad ng conclusion na ginawa ni James, mayroong humigit kumulang 100 lugar sa loob ng galaxy na hindi maabot sa pamamagitan ng kanilang senses. Kaya,
Walang paraan upang masabi kung ang Compassionate Palace ay isa sa kanila. Hindi rin makasigurado si James. Ang tanging paraan upang malaman ay subukan, isa-isa. Tuldok, nagtungo siya sa isang makasaysayang labi na matatagpuan sa karagatan. Ang karagatan ay kakaiba. Ang tubig dagat ay hindi asol, ngunit itim. Ang mga itim na ambon ay lumutang mula sa tubig. Ang mga ambon ay namuo sa hangin, tumangging kumalat. Dahil dito, ang lugar ay mukhang kakaiba. Ang base ng dagat ay ang hindi napasok ng divine sense ni James. Lumitaw si James sa himpapawid. Kasabay nito, sumugod ang mga buhay na nilalang patungo sa lugar. Nang makita si James, ang ilan sa kanila ay tumalikod at umalis. Ipinamalas ni James ang kanyang nakakatakot na kakayahan ng labanan niya si Wotan 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lamang siya nakatanggap ng isang Providence at nakaligtas sa isang sama-samang pag-atake ng 20 quasi-Acmins, ngunit nakaligtas din siya ng buhay. Nakakatakot talaga ang figure na ganyan. Kung ang isa ay kukunin ni James, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang. Gayunpaman, si James ay walang oras para pakialaman ang mga buhay na nilalang na ito. Lumulutang siya sa ibabaw ng dagat. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang selyo ang lumitaw sa kanyang palad, na nagdulot ng napakalaking enerhiya. Kasunod nito, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na naging sanhi ng malakas na enerhiya na nalilikha mula sa kanyang palad upang masakop ang buong karagatan. Ang tubig ay humalo at lumipad patungo sa isang malayong lugar. Ipinatawag ni James ang kanyang ilaw upang pilit na lumayo sa mga tubig na ito. Sa kawalan ng gayong tubig, ang natitira ay mga kalbong bundok. Ang ilang mga bundok ay nabugbog, habang ang ilang walang basehang kalaliman ay lumitaw sa lupa.